beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko. Putik na, sumuko na mga kababayan ha. Oh, suko na mga DDS. Aminado na sila mga kababayan. Hindi na nila maitatago yan. Pasok! Dito sa laban na ito, Oh, inaamin ko, talo tayo! Bakit? ayan ha mga kababayan. Narinig nyo naman siguro. Talo na raw sila. Hindi na nila maitatago kasi mga kababayan, talagang Los Valdez. Oh! Di ba mga kababayan ko? Wait lang. Bakit ko ba sinukat yan? Ano? Talo na sila! Oo, Los Valdez na. Di ba? Admin BMB Joby. Wala na! Maat, wala na! Yari na sila mga kababayan eh. Alam nyo kasi itong si Negro, hindi natin malaman kasi alam nyo, kung ako matagal na kaming talo, alam na namin yan eh. Kunyari lang, ipagpalagay ko si Negro, ako si Negro, Ninita lang Mary Jane Pascual, makinig ka. Ako si Negro. Alam mo ba Negro, matagal na ng mga, alam ng mga kampo ni Pangulong Bongbong na talo na kayo. Matagal nang talo kayo. Ang laban na yan, laban ni Digong, hindi laban ninyo. Kayo, mga epal-epal lang kayo. Di ba? Nagbida-bida lang kayo dyan eh. Tama ba, Antonio del Castillo? Oh. Bakit? Ang laban na yan, laban ni Digong. Digong nga ni, kaya mula nung si Digong ay napunta sa dahig, tapos na ang laban. Ang nangyayari nga lang ngayon, gusto nyo lang magbida-bida, magpasikat, para mapansin kayo ng tao. Anong ginagawa ninyo? Ginagamit nyo si Digong. Diba? Mga kababayan, nagigets nyo? Yun ang totoo dyan. Kaya yung pagsuko, yan na lang naman ang kulang. Talagang ang kulang na lang aminin nila na wala na, talo na talaga kami. Ang sagot nga natin dyan matagal na kayong talo. Nagkaroon lang naman kayo ng malalaking rally. Masasabi na natin, na malaking rally kapag nandyan si Digong. Diba, Paktay? Oo, nakalima ako kagabi. Masarap dahil umuulan-ulan. Iba yung energy kapag medyo may kumukulog. Tapos may pakidlat-kidlat, di ba? Wala na. So, Femi Busto, Lex Lucas, Romnick Eddie. Alam nyo na. Etong mga ito, buntot lang to ni Digong. Si Digong wala na. Suko na, talo na. Ibig ko sabihin, matagal ng panahon, talo na ho ang kampo ng mga Duterte. Ang ginagawa na lang nila, talagang manggulo, magingay. Di ba? Balikan natin si Digong. Total, napanood nyo na yata ito kahapon. Babalik ko lang. Para mas maunawaan yung maigi, na wala na kayo. Ito ang umpisa ng laban. Kay Digong, hindi sa kanila. Buntot nga ni, kayo ng alanganin. Yan. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Kita nyo? Oo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Kita nyo mga kababayan, yan ang umpisa ng laban. Ano na nangyari dito? Noong panahon na yan, aminin natin na nagkakaroon ng tao kahit papano. Pero ngayon, nung nawala si Digong, unti-unti na hong, unti-unti paubos na
Nakita nyo ba yung mga rally nila? Puro abnormal na lang yung mga umaakyat mga kababayan Biruin nyo, pati taong grasya, pinapaakyat na nila nakuha nyo, mga kababayan ko? Diyan sa mga rally nila. Etong huli nga lang, mga kababayan pati taong grasya, pinaakyat nila Pati pang mental na yung kaisipan, mga kababayan. Abay, winelcome nila Diba? So ngayon, etong sinasabi ni Kumag, na kababayan ni Jojo Chavez, hayop na to, wala na ito, mga kababayan. Ito, pasok. Dito sa laban na ito, inaamin ko, Ayan na. talo tayo! Kita nyo? Aminado. Ano, Sarah? Yung bata mo, pumipiyok na. Kasi kung ako, kung ako nasa kampo ni Sarah, hindi ko aaminin na talo tayo. Bakit? Malaking kawalan ito. Malaking minus, mga kababayan. Malaking minus. Bakit? Kasi, yung mga DDS, bobo yan. Bobo yung mga yan Di ba? Puta, isipin nila, ayoko na maging talunan. Yung mga bobo, baka akala nyo, gusto nila yung laging talo. Hindi. Ang gusto nila, ang ending manalo sila. Doon sila papanig sa panalo. O ngayon, dahil narinig ito, mawawalan sila ng mababawasan ng mga moral itong mga kampo, itong mga taong grasya, mga siraulo, mga baliw, mga tanga, mga bobo, na mga kakampi, na mga sumusuporta kay Sara Duterte nyo. Hindi naiisip, bobo rin pala ito, Di ba, Bobo rin, hindi marunong. Kung ako yan, Kung ako lang, halimbawa, si Baste. Kung ako lang si Baste, susubo ko yan. Isusubo ko yan kung ako si Baste. Isusubo ko sa pugon. Puta, pinupugon dapat yan Di ba, mga kababayan ko? Sa pugon. Naman baka si Baste, baka ganun ang gawin sa iniisip mo. Pero kung ako na, sa pugon ko isusubo yan. Pahamak totoo. Kung ako DDS, maririnig ko yan. Abay, syempre, panghihinaan ako ng loob. Diba? Halimbawa mga kababayan. Halimbawa, eto. Sabihin ko sa inyo. Kung sabihin ko sa inyo, wala na. Talo na tayo. Diba? Naniwala na sila kay Sara Duterteng baliw. Ngayon, mga kababayan, ano mararamdaman ninyo? Siyempre, mawawalan na kayo ng gana. Diba? Ganun yun yung mga nasa kabila, yung mga sumusuporta kay Sara, mga bobo yun. Kaya, ang mangyayari doon, aayaw na yan. Yung mga natitirang mga bobo pa dyan, aayaw na yan. Magkukunwari na lang na, hindi ako sumuporta dyan. Diba? May mga ganun hindi man totoo yan ako. Wala. Si Char, mahina talaga. Diba, Arnold Lopez? Celestina Soson. Wala na, mga kababayan ko. Etong pag-amin na ito, para sa akin lumuhod na ho silang lahat Bakit? Nasa circle ito ng mga pambato ni Sara Tama ba? Ano ang mga kasama nito? Sila Chabit, sila Mike Defensor, sila Marcoleta, yung mga abogado nila. Di ba, mga kababayan? Magpe-Pedro ito. Di ba? Itatatwa niya lahat. Hindi ko kilala yung mga yan.
Lalong-lalo yung mga DDS, sasabihin nila, hindi namin kilala yan si Digong. Hayop na yun, magnanakaw, mamamatay tao yun. Oh, di ba mga kababayan? Nasa core group ito eh. Nasa loob, mga kababayan, ng isang bilog na kung saan-saan nagtitipon-tipon sila. Kaya alam niya na. Siyempre, kung ano yung lumalabas sa bunganga niya, malamang yan na yung pinag-uusapan, mga kababayan. Di ba? Pinag-uusapan, ako, wala, hindi talaga natin kaya. Putang inang, galing talaga ni Makoy. Di ba, no, mga kababayan? Galing talaga. Oo, ibang klase talaga mga Marcos. Nakikinig ako na pinag-uusapan nila eh. Putang ina, ginawa na natin lahat Wala pa rin, talagang hindi matinag si Bongit. Oo, yung mga alta, yung mga tulad nila Chabit, ganyan nila Mike Defensor. Yung mga alta, ang tawag kay Pangulong Bongbong Marcos, Bongit. Ano pinag-uusapan nila? Nako, malupit itong si Bongit, nabudol tayo ni Digong. Akala natin weak leader. Akala natin mahina. Walang ya. Lahat ginawa na natin ang dami na nating pinalabas na fake news para masira. Wala pa rin talaga. Sino ba talaga ang mali sa atin? Mukhang may mali. Sabihin ko na sa inyo totoo, kaya hindi kayo nagtatagumpay. Wala Wala kayong Mike Cervera Di ba mga kababayan, Antonio? Wala silang Mike Cervera. Anong pinag-tsatsagaan ninyo? Putang ina, yung mga pangit na grupo ni Banat Bay. Di ba? Tingnan nyo nga kung katiwa-tiwala. Abay, yung mga nanonood dyan, puro mga chismosong loyalista. Makikinig, di ba, Maricoy, Romnick, di ba? Makikinig sila ron, tapos i-chat sa akin, Boss Mike, sabi ni Banat Bay, ganito. Ay, nako. Grabe talaga kayo. Oo. So, wala talagang panalo. Tandaan nyo. O kayo mga DDS, makinig kayo. Hanggat wala kayong katulad ni Mike Cervera, wala, mahihirapan kayo. Kahapon, tumawag na naman si Manong. Pinaalala na naman. Di ka maawan-awan, kunana. Di ka maawan, kunana. Di ka maawan, tono. Sona, Kita nyo, di ba, mga kababayan ko? Yan. Di ba, Alex Peran? Ang kanila lang Jojo Chavez, mga mukhang durugista. Di ba? Trade na, palit tayo, payag kayo. Maganda tong suggestion ni Arnold Lopez, Eric Agani, Roman Sarap. Sige nga mga kababayan, payag ba kayo? Trade na lang tayo. Pag nandoon ako kasi, sigurado, yayaman ako doon. Bakit? Malaki bigayan doon dito kay Pangulong Bongbong, nga. Pagka binanatan ka ni Pangulong Bongbong ng ganito Mr. President, sa kabila yung paparinggan mo ng ganon, Mr. President, sa kabila po, may re-report po ako sa kabila. Ano yun? Malaki bigayan po anong bigayan? Yung bayad sa mga vlogger. Alam ko na yan. Tapos sabi niya, magkano offer sa iyo para lumipat ka doon? 300,000, Mr. President. Ngayon, tanong ko sa iyo, kaya mo ba yon? Sasabihin nun, mga kababayan. Alam ko ang isasabihin nun. Sasabihin nun, kaya mo ba yan? Kaya ng konsensya mo? Ibebenta mo yung prinsipyo mo dahil dyan sa kwarta na yan? Ano ba mahalaga sa iyo? Ang bayan o yung kwarta na tatanggapin mo? Pagka ginanong ka na ni Manong Bongbong, putang ina, parang gusto mo na lang yumakap sa kanya
Wala talaga, matigas ang dibdib. Kaya hindi ko na masisisi yung iba nating mga kasama. Oo, 'di ba? Nando doon kay Martin. Di ba? Hindi ko na tuloy masisi. Yung iba nating kasama. Di ba? Oh, nando doon nakasuso kay Martin. Oh, di ba? Putik na yung mga True! Totoo yan mga kababayan. Oo. Oh, sige. Okay lang, diyan kayo kay basta nakasuporta pa rin kay Pangulo. Di ba no? Mahirap paamuhin. Si Pangulong Bongbong, wala, mahirap talaga. Ayaw, oo. Oo, sabi niya, mamili ka, pera o pagmamahal. Sige nga. Sige, kayo. Kayo. Tanong ko sa inyo, pag pinapili kayo ni Manong Bongbong, mamili ka, pera o pagmamahal? Pagmamahal sa bayan. Di ba? Gusto mong alalahanin ka. Sabi sa akin. Sasabihin no, Alicia Duran. Gusto mo alalahanin ka na sa kasaysayan ng aking administrasyon, minsang may Mike Cervera na bayaran. Sige nga. Pagka ginanong kayo, ano mararamdaman ninyo? Di ba? Sigurado yun. Sasabihin ni Manong Bongbong, mamili ka. Pera o pagmamahal? Pagmamahal sa bayan. Gusto mo ba sa kasaysayan ng aking administrasyon, maguguhit yan? Na may mga tagapagtanggol ng aking administrasyon na pinangungunahan ng nagngangalang Mike Cervera na hindi nagpasilaw sa pera. Puta! Ano pang gagawin nyo nun? Kaya wala. Hindi talaga mangyayari yun eh. Kaya yung mga nagsasabi na bayaran tayo ni Pangulong Bongbong Marcos, tanungin nyo sa mga vlogger ninyo dyan sa kabila. Bakit ba sila tumawid kay Duterte? Yung mga vlogger na dating sumusuporta kay Manong Bongbong, putang ina nyo, aminin nyo. Aminin yung lahat kayo na mga tumawid. Di ba walang binabayad? Eto na, naalala ko na mga kababayan, upakan na natin to. Itong lahat ng mga ng inang mga nagtawiran na naging DDS na dati loyalista naman. Totoo yan mga kababayan. Walang binibigay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong kaya kayo nagtawiran mga putang ina nyo. Di ba mga kababayan? Alam nyo naman yan eh. Tapos sasabihin nyo, bayaran. Mga bobo kayo. Sasabihin nyo kami bayaran. Kayo nga lumipat para sa bayad. Alam nyo yan eh. Alam nila mga kababayan. Alam nila. Na wala talaga silang nakukuha. Wala kaming nakukuha. Tayo, magkakasama tayo. Wala tayong nakukuha kay Manong Bongbong. Merong pagod. Diba? Pagod! Kaya nga yung marami nating ibang kasama, nung nainggit na sila sa inyo, buti na lang bumalik ako. Nung bumalik ako, pinangakuan ko sila ng pagmamahal, mga kababayan. Diba Arnold Lopez? Alam mo yan. Pag ako ay lumakad, binitbit ko sila, sige na. Dadaling ko pa sa ibang bansa yung mga yan para lang sumuporta kay Pangulong Bongbong. Di ba? Yung iba naman na nadala mo sa ibang bansa, mga putang ina, mga ano yun. Pag nakaamoy na ng salapi, nag-iiba na mga kababayan, nagiging kamukha na ni Majin Buu. Di ba? Pero yung mga solid naman nating kaibigan,
Okay lang, sige na, punta na lang kayo kay ano. Boss Mike, may offer si ano eh. Ano ba yan? Nung araw kasi mga kababayan, ano eh, kampi-kampi pa yan eh, di ba? Tapos ngayon, bigla ng ano, mga kababayan eh, hindi na natin nakikita na nakabuntot kay Manong Bongbong. Okay lang, sige, nandyan na kayo eh. Di ba? Sayang naman yung mga ano, di ba? Mga binibigay ano. Sayang! Ay, nako. Ngayon alam nyo na. Kaya mga kababayan, ito ang tanong ko, paano magwawagi itong mga hayop na ito na nasa kampo ng kasamaan? At ako'y naniniwala na tayo mga kababayan, kasama ko kayo, tayo ay nasa panig ng kabutihan. Panig ng kabutihan na siyang totoong nagmamahal sa ating bayan. Nasa panig tayo na nagkakaisa tayo, isang pananaw na inuuna yung bayan bago ang kayamanan. Diba? Kaya tayo mga kababayan, kahit saan tayo tumungo, taas noo kahit kanino. Kahit sa mga DDS pa na mga bobo. Alam nyo ba pagka ako'y parating sa isang mga pagtitipon, tapos may mga vlogger ng mga DDS na nando doon, ay nagpupulasan mga kababayan eh. Umiiwas sa akin eh. Meron naman iba, yung mga kumpare ko na talaga naman hindi naman nire-respeto nila yung kung nasaan ako. Sila lang talaga hindi ko marespeto. Kasi alam nila eh, di ba? Pagka nandiyan diyan, pare, yayakap sa akin 'yun. Pare, na-miss kita. Sana magkakakampi ulit tayo sa mga susunod na panahon. Masarap kakakampi. Sa totoo lang. Nako. Kahit itanong mo pa sa auntie mo yan eh, Arnold Lopez eh. Sampalin mo pag sinabing hindi eh. Sabihin mo sa kanya, kapag ka ba may mga laban, masarap kasama si Mike Cervera? Sasabihin nun, oo, magaling talagang kasama yan. Magaling gumawa ng mga estratehiya yan si Mike Cervera eh. Hindi mo na mamalayan eh. Pagka magigising ka na lang, putak na, nasa kumunoy ka na pala. Kaya nga pati siya naging biktima. Nako! Di ba? Ito na. Pakinggan na natin to. Luhod! Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Wala na! Talo na daw sila mga kababayan. Wala na. Shoko na. Di ba July? Di ba? Wala na. Shoko na sila. Talo na sila mga kababayan ko. Ito pag-ako na mga kababayan ng pagkatalo. Sara Duterte, yung bata mo, sumuko na. Kailan ka pa kaya susuko? At saka hindi ka tinuturing na leader neto. Tama? Kasi iba yung leader na tinutukoy niya. Sino ba yung leader na tinutukoy niya? Ang pagkakaalam ng maraming DDS, ang pagkakaalam natin, ang leader nila ay yung si Sara Duterte. Ngayon, maiisip na natin, si Sara Duterte ay hindi nila tinuturing na leader. Kaya naman pala, ang kanyang eksena ay sunod-sunuran lang mga kababayan. Tama? Sunod-sunuran si Sara Duterte kung ano ang sabihin ng abogado niya. Ay, no question. Sad, no? Sad. Di ba? Ayaw niya. Siya may kasalanan. Diba? Tapos manggagaya ka ng quote ng iba. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan ko. Na kapag kayo ay hindi talaga
lumalawak ang isip. Oh. Mga DDS, baka naman may pagkakataon pa, no? Medyo buksan ng ganun. Buksan ang nakasaradong isipan. Diba? Buksan nyo yung isipan ninyo. Nakasara eh. Baka sakaling pagbukas ninyo, malaman na ninyo kung ano totoo. Diba? Ayun, mga kababayan ko, mukhang si Sara Duterte ay palamuti lang nila. Sa totoo lang, ha? Mukhang si Sara Duterte ay nagiging palamuti lang nila. Ipinaparang lang nila. Siya lang yung mukha nila, si Sara Duterte. Pero ang totoo, kung ano yung pagtingin natin kay Sara, na talaga namang si Raulo, bobo, tanga, di ba? Malamang mas masahol pa yung pagtingin nila kay Sara sa mga sinasabi natin kung magsasalita lang sila. Tama? Nakuha nyo, mga kababayan, nakuha ninyo? Tignan ninyo. Ano sabi rito? Pakinggan natin ulit, ha? Pakinggan nyo maigi. Hindi ho binabanggit si Sara dito na silang leader. Dito sa laban na ito, inaamin ko, talo tayo! Bakit? Bakit? Kasi napakulong yung leader natin! Kita nyo, mga kababayan ko, napakulong daw yung leader nila. Ano si Sara? Sa madaling salita, mga kababayan, si Sara Duterte ay hindi nila tinuturing na leader. Nagets nyo? Kung nandyan lang si Sara, baka inumbag yan eh. Tama, mga kababayan? Hindi ho nila tinuturing na leader si Sara Duterte. Ginagawa lang nilang muka. Pang-front lang nila. Nakita nyo na, Swani. Nakita nyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kailangan natin, lagi, mga kababayan, mga DDS, makinig kayo, kailangan, gawin nyo lagi, gayahin nyo kami rito. Kami rito, lahat dito. Na Buksan ang nakasaradong isipan. Mula sa silid ng karilan. Diba, mga kababayan? Buksan ninyo yung mga nakasaradong isipan ninyo. Mula sa silid ng karimlan. Walang yan, mga kababayan, Walang yan. Diba, mga kababayan ko? Nako, mga kababayan, ewan ko na lang. Baka sabihin nila, hanggang dyan lang yung pinalabas mo eh. Baka mamaya, si Sara naman baka naman si Digong yung tinutukoy na nakakulong. Hindi, mga kababayan. Hindi si Sara, hindi si Duterte, na nakakulong sa dahig. Hindi si Pulong, hindi si Baste. Ang pinaprant ng mga oportunista ay hong mga Duterte lang. Pero may kanya-kanyang mga agenda. Tuloy natin. Sino ba yung pangulo ninyo? Yung leader ninyo na nakakulong? Kasi napakulong yung leader natin! Ano po ba ang laban ng mga Pilipino ngayon? Ang laban natin ay laban sa korupsyon. Para ilabas ang buong katotohanan. Para ipakulong ang lahat ng nagkasala. Walang nakulong. Sa lahat ng ito, panalo ba tayo o talo? Talo po. Kita nyo, talo. Paano hindi kayo matatalo? Nauna na si Pangulo, kung paligsahan lang ng napakulong, nangunguna si Pangulo. Nakuha nyo, mga kababayan. Sa mga bobot tanga, mapapaniwala niya na parang inaakon nyo nila na sila talaga yung nagpapakulong, sila yung magpapanagot. Pero ang Pangulong Bongbong, mga kababayan ko,
kung yan lang din naman ang naratibo, marami nang napakulong ang Pangulo. Ngayon, balikan natin. Sino ngayon ang tinutukoy nilang leader na nakakulong? Sige nga ho, ang leader na binabanggit netong mga ito, walang iba kundi si Mike Defensor. Yun! Tao pa ko ha! Nakuha nyo mga kababayan? Walang iba na ang tinutukoy ng mga ito na leader, hindi ho si Sara Duterte. Bakit? Ginagamit lang sila ni Mike Defensor gawing muka para bumango yung pangalan niya sa mga bobo at tanga. Yan ho ang katotohanan, mga kababayan. Tapos, eto na nga, kamakailan ay napakulong na nga ho si Mike Defensor. Eto may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo ba na meron chismis sa kampo ni Sara? Alam nyo ba na nagkakanya-kanya na sila? Alam nyo ba na para bang nagkakatamlay-tamlayan na kay Sara Duterte? Bakit? Paano naman kasi? Paano nyo ipagtatanggol si Sara Duterte? Ultimo quote, ninanakaw ni Sara. Wala na kasi, hindi na humatibay. Hindi na humatibay yung paniniwala ng tao kay Sara. Sa tuwing magsasalita si Sara, mabubuking nyo kasi. Di ba? Booking na booking ho natin si Sara Duterte na talagang mahina. Na kung medyo may laman-laman yung bungo mo na utak, o may lamang utak yung bungo-bungo mo, maiisip mo na si Sara Duterte ay hindi talaga pang-presidente. Sa vice president nga hindi nga kaya 'Di ba? Puro palpak nga mga kababayan yung pa kaya maging presidente. Ano ang gagawin ng mga oportunista katulad ni Mike Defensor? Kung sakaling maipagwagi nila ang laban nila na mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos na 4 na taon na mahigit na nilalabanan nila mula pa noong kay Digong, na binuntutan pa na itong mga gonggong, na akala naman nila kakayanin nila. Ni-recruit pa yung matandang si Chavit. Tignan nyo ho, mga kababayan ko. Ano nangyari? Hindi nila kinaya. Kaya ang ending, suko na lang sila. Siyempre, matatapos na ba dyan, Josie Tango? 21 Doris Osamis Sanchez. Hindi pa matatapos dyan, Joker Tena. Hindi pa matatapos. Di ba? Kasi, nandito pa ako, sabi nga ni Arnold Lopez. Di ba? Yan na nga lang. Ako na lang ang last option. Wala na. Wala na itong mga ito. Uurat-uratin na lang kayo. Tignan nyo ang lalayo ng kanyang mga, ang lalayo ng mga sinasabi nito. Napunta doon sa talo na sila, tapos lumalaban daw sila, nakulong na daw yung leader nila, patay. Di ba no? The P-Sir Studio at saka si Lucy San Ramon. Shoutout po sa inyo. Di ba Lydia Glenn Lee? Wala, mga kababayan ko. Suko na. Sige. Iwan na natin yan, mga kababayan ko. Paano naman kasi mga kababayan? Tignan nyo naman ang mga pinaggagawa nilang mga banat. Mga hindi nag-iisip Alam nyo kasi mga kababayan, ako pag nag-iisip ako ng mga banat, kailangan talagang may tira. Talagang tatamaan. Akala mo lang wala talaga. Oo. Magugulat na lang kayo pagka tumama na sa mga kalaban, solid. Alam nyo ba mga kababayan, yung para bang nagbibigay ako ng pagkain, ganyan.
Sige, kainin mo to ha, kainin mo. O yung mga daga-daga nila, di ba? Maraming mga daga-daga dyan eh. O, bigay mo sa mga daga-daga nila. Piliin nyo yung daga na chismoso. O, eto, kainin mo ha. O, dali mo ito sa ano ninyo ha, sa mga leader ninyo, yung mga ano ninyo. O, yan, kainin nyo ha. Biruin mo mga kababayan, dahil nga mga uto-uto yan, kakain talaga yan hanggang sa malalason na sila. Sabay-sabay. O, tignan nyo si Maharlika. Ano nangyari kay Maharlika? O, isang halimbawa na lang yan. O, kita nyo hanggang ngayon, hindi tayo mabanat-banatan. Bakit? Hindi siya makakaporma sa akin. O, kita nyo ano nangyari sa kanya. O, hindi niya alam ako may pakana. Ganun dapat, mga kababayan. O, diba, Ai Chang? Ano, alam mo yan? Ano, Bulaklak Kabiling. Hindi alam ni Maharlika. Ako pala may pakana ng mga, ayan, no? Mga tira sa kanya, oh. Diba? Oh, ito'y labanan lang naman na para bang magkaibigan pa rin ang turing ko sa kanya. Ewan ko na lang sa kanya kung kaibigan pa turing niya sa akin. Diba? O, parang kami ni Attorney Trixie. Ako, kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya. Kahit nandun siya sa kabila. Oh. Di ba, no? Ang tanong ko sa inyo, ano na nangyari? Wala na, mga kababayan. Nasira na si Maharlika. Nabulgar na yung mga diskarte niya, na mga estilo niya, na magtatanim ng intriga, tapos siya rin ang mga ngatwiran sa intriga na tinanim niya. Kita nyo? Di ba? Di ba? Ala. Shoutout pa tayo, di ba? Yan, kaibigan ko yan. Sabi ni Maharlika, kaibigan ko yan. Mabait yan, si Mike Cervera. Di ba? Naalala niyo yun? Yung sabi niya, kaibigan ko yan, si Mike Cervera. Di ba? Wala na yan. Si Bugris, nalaos na bigla. Oo. Wala na yan si Bugris. Wala nang naniniwala dyan. Laban ubawi Our beloved Boss Mike Cervera.